kalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapagampo ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakikausapan po ang lahat na panatiling nakasuot ang face mask at face shield habang tayo dumadalo sa misa. Ito po ay karagdagang proteksyon para sa ating lahat at maupo katapat ng seat number upang mapanatili ang social distancing. Kung hindi man ninyo nakikitang naguhugas ng kamay ang mga lay ministers bago magkomunyon, huwag po kayong mag-alala, sila po ay nasa likod ng altar at doon po naguhugas ng kanilang mga kamay. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ngayon po ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Bernie Opina. Sitayo po ang lahat sumabay sa pambungad na awit. Adeste fidelis, Laeti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte, Regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon tayo ay nasa panahon ng Kapaskuhan. Ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak nina Jose, Maria at Jesus. Hudyat ito na hindi lamang pinili ng Diyos maging isang tao, bagkus pinili niyang makiisa at mapabilang sa isang pamilya. Bagamat napakapayak ng unang Pasko, sinasalamin nito ang kapayakan ng mga karakter nito. Simpleng pamumuhay, ngunit puspos ng pagmamahalan at pananalig sa Diyos. Idalangin natin sa misang ito lahat ng pamilya sa buong mundo. Masalamin nawa sa kanilang pamumuhay
ang halimbawa ng banal na mag-anak ng Nazaret. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, sa sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at inuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang mga panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ang magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan.
Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Ipinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang loob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin niyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalikan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa Alleluia at magbigay galang sa mabuting balita. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon.
Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya ay kinalong ni Simeon. Ito ay nagpuri sa Diyos ng wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas na marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya, lagi siya sa templo, araw-gabi, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapala ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa lahat, mga kapatid. Ang ating ipinagdiriwang ay kapistahan ng banal na mag-anak at maalala rin natin ang misteryo ng pagtatalaga ni Jesus sa templo ng Jerusalem. At ito'y actually pinupokus sa banal na mag-anak o sagrada pamilya. Ang ating paunang salita ay nagsasabing nasa kapistahan ng banal na mag-anak nina Jose, Maria at Jesus na hinuhudyat na hindi lamang pinili ng Diyos na maging isang tao, bagkus pinili niyang makiisa at mapabilang sa isang pamilya. Dito binibigyan ng kahalagahan ang bawat pamilya. Ang pamilya
ang bawat pamilya ay mayroong tinatawag na minimithing bagay na dapat naririyan sa bawat pamilya: ang kabanalan, ang pagkakaisa, ang kaligayahan at duungan ng pagmamahal, kapayapaan at katiwasayan. The family as the haven of love, peace, security. Kapag nasa tahanan ka na at naririyan ang iyong buong pamilya, tiyak na ang mararamdaman mo ay yung tinatawag na duungan ng pagmamahal, kapayapaan at katiwasayan. At yan, mga kapatid, ay isang ating inaasam-asam sa bawat pamilya. Ito ang hamon. Paano natin maisa katuparan ang duungan ng pag-ibig, pagmamahal, kapayapaan at katiwasayan sa bawat pamilya natin? Ano kaya ang mga pamamaraan upang ating isagawa at ating makamit ang minimithing mga bagay sa isang pamilya? Higit sa lahat, ang pamilya na magiging banal na mag-anak. Ang ating butihing komentarista sa ating liturhiya ngayon, si Father Vicente Rey Duron, SSP, sinabi niya, banal ang pamilyang ito hindi lamang dahil si Jesus ang anak ng Diyos, bagkus dahil pawang mga banal din mismo sina Maria at Jose. Kaya numero 1 na elemento ng bawat pamilya ay ang kabanalan. Kapag ang bawat magulang ay naririyan ang kanilang kabanalan, tiyak na ang buong pamilya ay nasa kalagayan ng isang banal na ugnayan sa isa't isa. At kaya kabanalan sa pamagitan ng kanilang buhay at gawa. Hindi lamang ang kanilang pagdarasal, pagpanalangin araw-araw at gabi-gabi, kundi ang kanilang paggawa ng mabuti araw-araw, gabi-gabi. At ang kanilang pamumuhay ay matuwid. Matuwid na pamumuhay alinsunod sa kalooban ng Panginoon. At kaya, mga kapatid, ang mga paraan upang magiging banal ang isang mag-anak, ayon sa isang Prime Minister ng Inglaterra, si Winston Churchill, sinabi niya, kung saan ang pamilya na nananalangin araw-araw at ang salita ng Diyos ay pangkaraniwan na binabasa, ang pananampalataya kay Kristo ay hindi namamatay. Ito ang Kristiyanong mag-anak. At kaya lagi natin sinasabi na ang pamilya ay ang saligang pangkat at pundasyon ng bawat komunidad at lipunan. The family is the basic foundation of a community or a society. Kaya kung ang pamilya, mga kapatid,
ay laging nananalangin, laging nakikinig sa salita ng Diyos, laging kumakapit sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Yan ang tunay na Kristiyanong mag-anak. At sinabi nga ni Father Atilano Corcuera, isang SBD, the secret of unity and fruitfulness in the family is when God becomes the center of one's life in the family. Kaya kung ang Diyos ang pinaka-sentro sa kaibuturan ng ating puso sa bawat pamilya, tiyak na ang Diyos ang umiiral sa lahat ng mga pamilya bilang isang pamilya ng Diyos sa buong sanlibutan. At kaya, tamang-tama rin ang sinabi ni Father Paulo del Carmen. Hiramin ko ang kanyang sinabi, the highest form of expression of the bonding a Catholic family should have must be when they are gathered together to pray. Kung ang pamilya na nagbabanding sa pamagitan ng kanilang pagpapanalangin. Kaya maalaala ko tuwing kapistahan ng Sagrada Familia, maalaala ko na kami kung pwede, lahat kami na sakop ng pamilya ay magkakaisa na magsimba. Maliban, siyempre, minsan ang aking itay ay absent. At yun, mga kapatid, ay very normal. Habang tayo ay narito sa mundo, meron talagang mga kahinaan at kakulangan. Ngunit, hindi tayo susuko sa ating pagpanalangin lagi dahil yan ang pinakasaligan ng ating pagsasamahan, pagkakaisa at siyempre, pagmamahalan. Kaya sinabi ni San Pablo, tumpak ito na paalaala at payo sa bawat pamilya. Sinabi niya sa ikalawang pagbasa sa kanyang sulat sa mga apostol, sa mga taga-Kolosas, na sinabi ni Apostol San Pablo, mga kapatid, kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan, ang katawan ni Kristo na tinatawag nating mistikong katawan ni Kristo, ang buong simbahan. Yan mga kapatid, ang ating hamon para sa ating pagdiriwa ngayon sa kapistahan ng banal na mag-anak. Pamilya, ayon sa tema, punlaan ng kabanalan. Nakaugat, sabi ni Father Vicente Rey Duron, nakaugat at nagsisimula ang kabanalan ng pamilya sa kabanalan ng buhay ng mga magulang. Ito mga kapatid ang pinaka malaking hamon sa mga magulang na magiging laging banal dahil sa inyong kabanalan, tiyak na ang mga anak ay laging sumusunod at kayo ang huwaran sa kanilang kabanalan din. Sa pamilya, patuloy ang pagnilay-nilay natin ayon sa sinabi ni Father Vicente Rey. Sa pamilya, sumisibol ang punla ng kabanalan.
Kung maayos, banal at matuwid ang pamilya, magbubunga ito ng banal, maayos at matuwid na mga supling. Dahil ayon nga sa kasabihan, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ang bunga ng inyong pagkabanal na pamilya o banal na magulang ay maganda rin ang bunga, maayos, matuwid, banal, at sila ang magiging huwaran ng bawat isang pamilya. Kaya ngayon mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos na binigyan tayo ng pinakadakilang huwaran na mag-anak. Nariyan lagi ang huwaran sa Belen, ang banal na mag-anak na si Jesus, si Maria at Jose, ang pinakamodelo ng lahat ng pamilya sa ating panahon ngayon para sa ating kaligtasan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa kanyang anak upang tayo'y iligtas. Taglay ang pusong nagpapasalamat ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa simbahang Katolika, maipagpatuloy nawa nila ang pagtatanggol sa kasagraduhan ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa bumubuo ng ating pamahalaan, lumikha nawa sila ng mga programa na naglalayon ng pahalagahan at protektahan ang bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa mga Kristiyanong pamilyang Pilipino, panatilihin nawa nila ang pagmamahalan at pag-uunawaan na hindi matitibag ng anumang pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan ang bawat pamilya. Para sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, makamtan nawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Sa katahimikan, ating panalangin ng ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Maging banal na pag-aalay nawa ang aming buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Papuri-puri ka Diyos sa mga lumikha. Sa sanlibutan sa iyong kagandang loob, narito ang aming mayalay mula sa lupa at bunga ng aming pagawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Papuri-puri ang Panginoon ngayon at magpakailan. Papuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa ang alak nito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Papuri-puri ang Panginoon magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap naming sahain ng pagkikipagkasundo, kami naway tuwanga ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming padalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, tunay nga ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mo di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Papa, at ni Broderick, naming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kabatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo kami at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magabigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat mga kapatid. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Communion Antiphon. Ang poong Diyos nating mahal ay nakitang nananahan dito sa lupang ibabaw. Siya'y kaisa at kapisan ng buong sangkatauhan. Komunyong Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito ay pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ika'y aking kalungin at ay ang iyong tawag sa akin. Ang puso, ang kabig, akong magtatanggol sa iyo. Ang puso, ang pili, akong maging sandalan mo. Inaamin ko sa aking panaginip na yanig ang buhay kong dati tahimik. Ngunit bakit ngayon ako'y nananabik na ika'y aking kalungin, tatay ang iyong tawag sa akin. Ang langit, ang awit, hinihintay ka ng mundo. Ang langit, ang awit, dakila ang pangalan mo. Inaamin ko sa aking panaginip na yanig ang buhay kong dati tahimik. Ngunit bakit ngayon
ako'y nananabik. Di ka man sa akin galing, Tatay ang iyong tawag sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa mga paalala. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges para sa ating 2M, 4M project. Ito ay isang magandang pagkakataon upang magpasalamat sa Diyos at upang maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Lumapit lamang po sa friendship table sa labas ng simbahan para sa iba pang mga detalye. Tuloy ang misyon ng simbahan. Upang mapadali ang pagpasok sa simbahan, pwede pong magdala ng sariling contact tracing form kung saan nakasulat na ang name, address at phone number. Ibigay ito sa namamahala ng registration at hingi ng inyong seat number. Upang maiwasan ang pagdagsa ng sobrang dami ng mga deboto ni Jesus Nazareno para dumalo sa Misa Nobina na gaganapin simula sa ika-31 ng Disyembre at magtatapos sa ika-8 ng Enero. Nakiusap po ang pamunuan ng simbahan ng Quiapo na ang lahat ng simbahan ay magsasagawa din ng sariling nobina sa karangalan ng Jesus Nazareno. Dito po sa ating simbahan ay gaganapin ang nobina sa ganap na alas 5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahang dumalo. Ang mga misa po natin sa darating na ika-31 ng Disyembre, bispiras ng bagong taon, ay alas 8 at alas 10 ng gabi. Pakiusap po sa lahat, pakitaas sa mga luhuran bago lumabas ng simbahan. Narito po ang 2M Project Update as of December 2020. Total pledgers of December 13, 2020 is 430. Add pledgers on December 20 is 27. Total pledgers as of December 20 is 457. Total pledges of December 13, 2020, 1,323,310. Add pledge of December 20 is 31,500. The total pledges of December 20 is 1,354,810. Total amount received of December 13, 2020 is 966,330. At the amount received of December 20 is 66,950. The total amount received as of December 20 is 1,033,280. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat.
Samayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumako kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang ibinibigay ng iyong kagandahang loob at may talaga ng tanan ang sarili sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mahagsiyawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaganog ng tanging alay. Bagong taon na ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon na ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo
ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.